12 milyong pisong halaga ng mamahaling sasakyan ang isinuko ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission on Infrastructure na nag-iimbestiga sa mga flood control project. Ayon po sa komisyon, may mga impormasyong sinabi si Hernandez sa kanila na hindi pa niya nabanggit sa ibang mga pagdinig. Saksi, si Joseph Moro. Ilalagay sa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure ang luxury car na ito na isinuko ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kanina. Si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Hindi malinaw kung saan ito galing. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. He would like to cooperate. To-turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siya. Ipasusubasta ang mga sasakyang isusuko ni Hernandez. Dati nang naungkat sa mga pagdinig ng Senado ang mga luxury car na iniuugnay sa kanya. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Dear Bryce, totoo ba na meron kang Ferrari? Wala po, Your Honor. At yung sinasabi pong Ferrari, actually nakita ko rin po yun sa opisina. Sa sobrang ganda nga po, pinicturan ko po yun. Ayon kay Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa komisyon na hindi pa raw niya nababanggit sa ibang pagdinig. Very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Magandang lead ito para sa mga investigador. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI Chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong nang walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Na-explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating him to be a possible? Ay, hindi namin iniisip yun. Sa ngayon, hindi namin iniisip. Bukod kay Hernandez, sumarap din sa ICI si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Naunang sinibak sa serbisyo sa DPWH na Hernandez, kanyang dating boss si Henry Alcantara at mga dating kasama sa Bulacan 1st District Engineering Office na sina JP at Juanito Mendoza. Kasama sila sa mga sinampahan ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa anomalya umano sa flood control project sa Bulacan. Pinatawan na ng 6 na buwang preventive suspension ng 16 na kasamahan nila dati sa DPWH Bulacan. Ang mag-asawang Pacifico at Sara Discaya naman dumating sa DOJ sa Maynila para sa evaluation kung pasok sila sa Witness Protection Program. Confidential ang proceedings ng Witness Protection. I think that they're really looking for a solution to their problems. I think that it's a relief for them to be talking to people who just want to go to the truth. Gusto lang natin lumabas ang totoo sa bagay na ito para naman maparusahan yung dapat maparusahan. Bukod sa mga diskaya, may 2 hanggang 3 pa raw na konektado sa manumalyang flood control projects na nais sa mailalim sa WPP evaluation. Isa sa kanila kasama sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung si Remulla raw ang tatanungin, meron daw siyang taga-DPWH na gustong makuha para sa WPP evaluation. Kinakausap na raw niya ang Senado tungkol dito. May mga vital link yan. Alam mo naman tayo, we have to create the links and connect the dots. And sometimes they are the most important pieces of the puzzle.
Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.